Bagong lahat, sa dami ng trade na nangyari ngayong off-season, ito yung mga bagong best duo para sa 2027 ng NBA. Wala na akong may intro kaya umpisahan ko na lang agad sa duo ng Guns and Moses ng Blazers, si Ja Morant at si Deni Avdija. Ang Blazers naging playoff contender last year. Nakalaro lang din naman si Morant ng 20 games last season para sa Memphis. Meron siyang 19 points, 3 rebounds, 8 assists, 41 and 23%. Isa pa rin sa best guard itong si Morant na kayang umiskor sa loob ng paint, na isa pa rin sa hinahanap ng mga team. Si Deni Avdija naman may average na 24 points, 6 rebounds, 6 assists, 1 steal, 46 and 31%. Siya yung Class B version ni Luka. May combine silang dalawa na 43 points per game. Dalawang players na kaya mag-pressure papuntang transition at pareho ding facilitator. Si Morant kailangan lang maibalik yung dating form kasi sa loob ng 3 season, nag-alasa yun. 79 games lang ang nilaro niya. May pagka-open court din kasi ang style talaga ni Morant. Si Deni Avdija naman, multi-dimensional player. May scoring, passing, rebounds at defense. Isa din sa best player na nakarang taon. Plus, hindi nila kailangan maging spot-up shooter dahil merong pang Damian Lillard at nasa kanila pa naman si Holiday kung hindi siya matitrade. Ang sunod naman, yung what if duo, si Anthony Davis at si Trae Young ng Wizards. Puwersahang duo din kasi ito dahil puwersado dahil kailangan makalaro ni Anthony Davis ng mahigit 20 games at hindi pa siya ma-injured until January onwards. Doon kasi nakasalalay ang kontrata niya. Parehong galing sa worst season si Trae Young at si Anthony Davis. May average lang si Trae Young na 18 points, 2 rebounds, 8 assists. Ang pinakamababa niya sa kanyang karir. 45 and 33% shooting naman. Nayari lang talaga ng injury si Trae Young last season. Ganon din si Anthony Davis. Worst season din sa kanya dahil nakalaro lang siya ng 20 games. Kaya tinawag ding what if duo. Kung what if healthy sila next season. Sa loob ng 20 games last season, meron siyang 20 points, 11 rebounds, 3 assists, 1 steal, almost 2 blocks per game, 50 and 27. Isa pa rin sa best defensive big man kapag healthy. Nabasa ko lang din sa post ulit ni Anthony Davis yung scary hours. Hindi kasi alam kung matatakot, baka ma-injured ulit siya or scary talaga kapag healthy. Sa West ulit, yung pasaway naman duo. Hindi pa nag-uumpisa, may tig-isa na agad kaso. Si LaMelo merong hindi binayaran kaya kinasuhan sa dati niyang nirerentahan. Si Anthony Davis naman, labanan pa rin sa child support. Mukhang hindi matatapos yun. Nagkamali pa ako dun Hindi Anthony Davis yun, kundi Anthony Edwards. Sana makapag-iwan ng panggilas kapag bumisita sa Pinas itong si Anthony Edwards. Nakakailang bisita na siya, wala pang panganay na Pinoy. Si LaMelo di umano ang makaka-resolve ng biggest problem ni Edwards. Hindi yung sa child support kundi na kay LaMelo na yung possession para makapag-facilitate ng game. Hindi na ma-overturn itong si Edwards. Kundi si LaMelo na ang magkikreate ng possession para sa Minnesota. Ang isa pa doon, masosolve ni LaMelo na malimit din na ma-double team si Anthony Edwards. Dahil kapag nagtatagal ang bola dito kay Edwards, lalo na kapag siya magkikreate ng play na do-double team siya, hindi pa rin niya ma-resolve yun hanggang ngayon. Umina ang frontcourt ng Minnesota dahil nawala si Nash Reed at si Randle, pero lumakas naman ang kanilang backcourt dahil nga kay LaMelo na meron last season 20 points, 5 rebounds, 7 assists, 40 and 36. Siya ang number 2 3-point shooter last season. Si Edwards naman merong 29 points, 5 rebounds, 4 assists, 49 and 40%. May combine silang nasa 49 points per game. May katulad din dati itong si LaMelo at si Anthony Edwards na binuo pero hindi nagkasundo or hindi maganda ang resulta, si Westbrook at si Harden. Hindi lang alam kung pareho lang din ang kakahantungan ni Edwards at itong si LaMelo. Sa East naman ulit, tinawag ng ESPN na Brothers of Destruction Duo. Hindi ko alam kung may Pinoy doon kasi kapag binayo ka ng uting kong gaupo, talagang wasak, distraction yung aabutin. Si Bam Adebayo at si Giannis siguro ang best frontcourt duo sa East ngayon. Siguro sa buong NBA na rin. Dalawang best defensive player at dominant din sa ilalim kapag healthy, lalo na si Giannis, 3 ang paa. May combine silang dalawa na 47 points, 20 rebounds, 8 assists per game. Si Giannis nag-average last season ng 27 points, almost 10 rebounds, 5 assists per game na meron pang 62% sa field at 33% sa 3-point area.
Si Adebayo naman nasa 20 points, 10 rebounds, 3 assists, 44 and 31%. Sa pagitan nilang dalawa, si Adebayo yung mas sanay maglaro bilang sentro. Binalak na noong nakaraang taon na gawin talaga itong si Adebayo na power forward kasama si Kelly Oubre. Hindi lang kasi natuloy yon dahil tinaggang tinatamad si Kelly Oubre noon ilang beses nang kinall out ni Coach Erik Spoelstra. Balik ulit sa center position si Adebayo. Majority kasi nakikitang si Giannis ang magiging playmaker. Iba pa yung ball handler. Isa pa rin sa best passing big man si Giannis. Based sa data, kapag dinoble team si Giannis, obviously ipapasa niya ang bola. Kaso maganda ang nagiging resulta ng team ni Giannis kapag lagi siyang nado-double team. Kasi laging merong nakikita siyang open player at nakakascore sila. Siguro ang high scoring duo naman by numbers nasa East pa rin. Si Tyrese Maxey at si Jaylen Brown. May average ang dalawa na 57 points per game. Ito yung mahirap i-retain ngayon sa Sixers para kay na Maxey at Brown. Parehas prime player si Maxey at si Brown. Isa sa best two-way player last season si Brown. Isa naman sa best defensive guard si Maxey na pwedeng sumabay kay SGA sa scoring at defense. Si Brown merong nasa almost 29.7 rebounds, 5 assists, 1 steal, 47 and 34%. Si Maxey 28 points, 4 rebounds, 6 assists, 2 steals, 46 and 36. Yung numbers ni Maxey ang pinakamalapit kay SGA. Hindi lang yun sa scoring kundi yung steals per game niya na 2 kada game. Kaya nga sabi ko dati, bakit sina Maxey at si Brown yung kailangan mag-adjust kaya naman nilang kontrolin yung game sa scoring at defense. Si Brown subok na kaya niyang dalhin yung Boston. Na nung na-trade siya dito sa Sixers, sinabi agad niya na willing siyang mag-sacrifice dahil babalik ulit siya sa senaryo katulad ng kasama niya sa Tatum. Ikaw muna yung titira tapos ako, palitan lang ng attempts. Ngayon, 3 na ang kasama niyang magpapalitan silang tumira. Yung high scoring duo naman ng West, si Luka at si Austin Reeves. Actually, hindi sila matatawag na duo. Love team na. Nagkatuluyan din yung dalawa. Kaya siguro nagpaubaya na si LeBron . May combine na almost 57 points per game si Luka at itong si Reeves. Last season, may average si Luka na 33.7 rebounds, 8 assists, 47 and 36%. Si Reeves naman, 23 points, 4 rebounds, 5 assists, 49 and 36. May mga butal pa yan kaya naging 57 points per game. Nakakautal kasi ang butal. Sila yung duo na parang na-discriminate dahil sinabihan ni Stephen A. Smith dati na hindi mananalo ang Lakers kung ang best player nila or 3 best player nila mga puti. Wala pa sila ngayong aasahan na third scorer sa lineup dahil maghahanap pa sila ng another option or third option. Wala na kasi si Hachi at si LeBron. Ang possible doon si Walker Kessler na makinis din. Dito masusubok si Luka kung kaya niyang ulitin yung ginawa niya sa Dallas na wala siyang kasamang star player pero kaya niyang dalhin pa rin yung team hanggang playoffs.